Palike naman po ng video. Malaking tulong na po ito sa akin. Maraming salamat. Magandang hapon mga ka-mercenary, ako'y napadalhan na naman ng mga runestone mula sa maharlikang basalyo ng ating kaharian. Shoutout po sa iyo Marquez Nelson, Adipen. Shoutout rin po sa iyo, Baron Jimmy, Paradero. Salamat po sa inyong mga tulong sa aking nasa sakupan, salamat po sa inyong lahat. Ang nakaraan, nagulat ang lahat sa pagdating ng isang nilalang sa pagtitipon, isang pilay at mukhang matanda na ang dumating, pero ang presensya nito ay sapat para patahimikin ang lahat. Na kahit ang Marquess ng Branford ay tumahimik rin at kumunat ang noo. Pati ang ating bida ay nag-aalab na puso sa galit nito nang makita ang lalaki. Pagpapatuloy, sa gitna ng marangyang bulwagan na puno ng masasayang tawanan at bulungan ng mga maharlika, isang presensya ang unti-unting pumupunit sa masayang kapaligiran. Sumusunod na tila isang anino sa likuran ni Visconde Raul Joseph ang isang lalaking matipuno ang pangangatawan, bawat hakbang ay may bigat at layunin. Nabalot sa misteryo ang lalaki. Isang maskara ang ganap na nagtatago sa kanyang mukha, at isang malapad na roba na kulay itim ang kumukubli sa kanyang buhok at kabuuang anyo. Walang sino man ang makasisilip sa kanyang pagkatao, isa siyang blangkong nilalang na nagbabantay sa kanyang amo. Ang tunog ng tungkod ni Raul ay tila martilyong pumupukpok sa marmol na sahig, bawat tapik ay isang babala. Dahan-dahan siyang lumakad, bahagyang hinihila ang isang paa, patungo sa kinaroroonan ng Marquess ng Branford. Saglit siyang tumingala sa Marquess, isang mabilis na sulyap ng paghamon, bago muling yumuko na may pagkukunwaring paggalang. Matagal na rin tayong hindi nagkikita, Marquess ng Branford, sambit nito. Ano ang sadya mo rito, Visconde Joseph? Walang kabuhay-buhay na tugon ng Marquess. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng hangin sa taglamig, halatang hindi ikinatutuwa ang pagdating ng hindi inaasahang bisita. Itinaas ni Raul ang kanyang ulo, at sa kanyang mga labi ay sumilay ang isang tusong ngiti. Nakarating sa aking kaalaman na nag-ampon ka raw ng isang batang leon. Naparito ako upang masilayan man lang ang kanyang mukha. Hindi siya isang taong dapat pagkaabalahan ng pamilya ng duke, mariing sagot ng Marquess. Isang batang henyo na nakalikha ng isang produktong hindi mapapantayan sa murang edad, at nakamit pa ang iyong suporta ng mahal na Marquess. Paanong hindi kami magkakaroon ng interes? Kumunat ang noo ng Marquess ng Branford at narinig ang mahinang pag-itse niya ng dila. Umaasa akong simpleng pag-uusisa lamang iyan. At sino ang lalaking nakamaskara sa iyong likuran? Tanong ng Marquess ng Branford. Siya ang aking personal na kabalyero. Sa sandaling iyon, si Tolyo, ang hepe ng mga kabalyero, ay matikas na lumapit sa nakamaskarang lalaki. Kahit pa siya ang iyong personal na kabalyero, hindi namin maaaring payagang makapasok sa bulwagang ito ang sinumang hindi tiyak ang pagkakakilanlan. Alisin mo ang iyong maskara, kahit na sa isang saglit lamang. Ngunit sa kabila ng utos ni Tolyo, ang lalaki ay nanatiling hindi gumagalaw, tila isang estatwang bato na walang pandinig. Hoy, hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Alisin mo iyan ngayon din. Nagngangalit na sigaw ni Tolyo, ang kanyang kamay ay handa ng bumunot ng espada. Ngunit bago pa man siya makakilos, pinigilan siya ng Marquess ng Branford. Hayaan mo na, Tolyo. Imposibleng dinala siya rito ng Visconde upang gumawa ng gulo. Pabayaan mo na. Dahil ang mismong punong pinuno na ng pagtitipon ang nagsalita, wala nang puwang para sa anumang pagtutol. Ngit-ngit na kinagat ni Tolyo ang kanyang labi at umatras, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok sa misteryosong lalaki. Tinalikuran na ng Marquess ng Branford si Raul na para bang tapos na ang usapan. Ito ay isang malinaw na senyales, hindi niya sila itataboy, ngunit hindi rin sila malugod na tinatanggap. Kahit na nais niyang ipagtabuyan sila palabas, hindi makatarungang paalisan ang isang maharlika na dumalo sa pagtitipon ng walang sapat na dahilan, kahit pa sila ay kalaban sa politika. Lumingalinga si Raul sa paligid, ang isang sulok ng kanyang bibig ay umangat sa isang mapang-asar na ngiti habang bumubulong sa sarili, mukhang nagkamali yata ako ng pinuntahan. Hindi yata maganda ang ihip ng hangin dito. At nagsimula siyang maglakad, mabagal at may ritmo, patungo sa direksyon ni Ghislaine. Sa bawat tapik ng kanyang tungkod, ang mga maharlika ay dali-daling umiiwas, nagbibigay daan na parang iniiwasan ang isang maruming bagay na ayaw nilang madikitan.
Walang mabuting may dudulot ang pakikialam sa kanya. Huwag kang titingin sa kanyang mga mata. Narinig ko na siya raw ay isang taong malupit at walang puso. May mga bulong-bulungan pa nga na hindi raw siya tao. Sa isang iglap, ang mga tao ay kusang naghiwalay, na lumikha ng isang malinaw na landas sa pagitan ng Visconde at ni Ghislaine. Pinanood ng Marquess ng Branford ang papalayong likod ni Raul, bahagyang napakiling ang ulo sa pagtataka. Akala ko ba'y nasa timog siya? Paanong nakarating siya dito sa tamang oras? Wala pang isang linggo ang nakalipas mula nang ipahayag ang pagdaraos ng piging. Kahit na umalis siya agad mula sa timog sa sandaling mabalitaan ito, imposible siyang makarating sa ganitong oras. Ibig sabihin, narito na siya sa kabisera bago pa man, sambit ng Marquess ng Branford sa sarili. Kahit isa siya sa mga pangunahing tauhan ng dukado, si Raul ay nasa kabisera, ngunit walang anumang ulat na nakarating sa kanya tungkol dito. Ito ay isang mas seryosong problema kaysa sa biglaang pagsulpot ni Raul. Mga peste, sabi ng Marquess na galit ngayon. Hindi lang basta-basta, nagawa nilang takpan maging ang kanyang mga mata at tainga. Nangangahulugan itong nakapasok na pala ang impluwensya ng dukado ng Delphine hanggang dito sa mismong sentro ng kaharian. Habang malalim ang iniisip ng Marquess, si Raul naman ay casual na huminto sa mismong harapan ni Ghislaine. Ang mga kadalagahan na kanina'y nakapalibot kay Ghislaine ay matagal nang nagsitakbuhan palayo sa takot. Ikinagagalak kitang makilala. Ako si Visconde Raul Joseph. Isang tipid na tango lamang ang isinagot ni Ghislaine. Ako si Baron Fenris. Marami akong narinig na mga kwentong kapana-panabik tungkol sa iyo. Balita ko'y gumawa ka raw ng malaking pangalan sa Hilaga. Wika ni Raul, nagkukunwaring sa tsismis lamang niya narinig ang lahat, na parabang hindi siya ang mismong nasa likod ng pagsulsul kay Diggle laban kay Swalter. Hayagang umismit si Ghislaine sa tindi ng kakapalan ng mukha nito. Umaarte pa, anong aalamin? Malinaw na alam mo ang lahat dahil ikaw ang nagplano nito. Ngunit nagpatuloy si Raul na parang walang anumang naririnig. Maaari ba tayong mag-usap sa isang lugar na mas pribado? Mangkahi ni Raul. Mag-usap, mayroon akong nais talakayin sa iyo, ng sarilinan. Nag-atubili si Ghislaine ng isang saglit bago dahan-daang tumango. Gusto rin niyang malaman kung ano ang sasabihin ng taong ito. Ang dalawa ay nagtungo sa isang pribadong silid na inihanda malapit sa bulwagan. Nakangiting tiningnan ni Raul si Ghislaine. Tila sinusubukan niyang maging palakaibigan, ngunit dahil sa kanyang malupit na anyo, ang ngiti niya ay mas mukhang isang pangungutya. Huwag kang masyadong kabahan. Mukha ba akong kinakabahan sa iyong paningin? Si Ghislaine, na kanina pa nakatitig kay Raul na may blankong ekspresyon, ay bahagyang itinaas ang sulok ng kanyang mga labi. Kumunot ang noo ni Raul, naguguluhan sa kakaibang ngiting sumalubong sa kanya. Isang ngiting may halong kilabot. Kilala mo ba ako? Ang iyong ekspresyon, para bang ikinagagalak mo ang makita ako, pagtataka ng matandang ito. Marami na rin akong narinig tungkol sa iyo, Visconde, sagot naman ng ating bida. Dahil ang tanging layunin niya sa kanyang nakaraang buhay ay ang wasakin ng dukado ng Delphine, masusi niyang inimbestigahan si Raul, ang kanilang estratista. Sa kabila ng kapansanan sa katawan, si Raul ay matalino at walang awa, sapat upang makuha ang posisyon bilang isa sa mga kanang kamay ng duke. Malamang ay siya rin ang nasa likod ng pag-atake sa Ferdiem. Pinigilan niya ang nag-aalimpuyong pagnanasang pumatay sa kaibuturan ng kanyang puso. Huminga si Ghislaine ng malalim at mabagal. Si Raul, na hindi alintana ang tensyon, ay nagpatuloy sa pagsasalita. Sasabihin ko na ng diretsyo. Interesado kami sa mga pampaganda na iyong nilikha. Mga pampaganda, kamo. Sa katunayan, mayroon din kaming ginagawang katulad niyan. Ngunit nang makarinig kami ng mga alingaw-ngaw tungkol sa isang produkto na may subok na resulta, nagtungo kami sa kabisera upang kumpirmahin kung ito'y totoo. Hindi namin akalain na ito pala ay mabisa maging sa paggamot ng mga karamdaman. Ang tono ni Raul ay pinaghalong paghanga at pagkayamot. Dahil ang dukado ng Delphine ang naglabas ng produktong iyon sa kanyang nakaraang buhay, natural lamang na sila'y mangamba at manghinayang ngayon. Kung gayon, ano ang kailangan ninyo? Sa totoo lang, nakakagulat, na ang isang tulad mo, na kilala bilang isang walang kwentang tao, mula sa isang teritoryong walang-wala, ay makakalikha ng ganyang bagay. Sabihin na nating nag-aral ako ng kaunti.
Hindi naman lahat ay nakabase sa sabi-sabi ng mga tao. Totoo, tama ka riyan, sagot ng matandang lalaki. Biglang tumalas ang titig ni Raul. Nanliit ang kanyang mga mata, sinusirang mabuti ang bawat sulok ng pagkatao ni Ghislaine na para bang kaya niyang basahin ang kaluluwa nito. Kung gayon, ito pala ang lalaking sumire sa lahat ng plano ko sa Hilaga. Ang mga paghahanda ni Amelia para sa rebelyon, ang plano na ihiwalay at pahinain ang Ferdium, at maging ang pagpapahina sa tore ng Crimson Flame. Lahat ay umaayon sa kanyang mga kalkulasyon, lahat ay tumatakbo ng perpekto. Si Harold ay isang taong masusi at maingat. Tiyak na isinaalang-alang niya ang halos lahat ng posibleng aberya. Ngunit sa kabila ng pagiging masinop ni Harold, ang lalaking ito sa kanyang harapan ang naging dahilan ng pagbagsak ng lahat. Isang hamak na balasubas, isang taong hindi man lang karapat-dapat pag-ukulan ng pansin, ang siyang nakialam sa kanilang engranding pakana. Isang bagay na walang sinuman ang makakaisip na mangyayari. Maging si Raul ay hindi ito inaasahan. Ngit-ngit na nag-itsa ng dila si Raul sa kanyang isipan. Sino ang mag-aakala na bigla na lang siyang susuportahan ng kampo ng hari? Pagtataka nito na may isang ipis na hindi nila napansing nagiging perwisyo na sa kanila. Noong una, malinaw na ang intensyon ng kampo ng hari ay suportahan ang pamilya Brevant. Dahil alam niya iyon, pinahina ni Raul ang tore ng Crimson Flame at unti-unting inakit ang mga basalyo ng Brevant, na may layuning sakupin ang buong lupain. Kung ang lahat ay nangyari ayon sa plano ni Raul, ang kampo ng hari ay para lamang nagsasayang ng kanilang yaman sa isang balon na walang hangganan. Isang perpektong plano, walang butas, walang palya, hanggang sa sumulpat ang Ghislaine na ito. Mula sa kawalan, tila biglang nagising sa katotohanan si Ghislaine at nagsimulang umangat. Dahil dito, nahati sa dalawa ang puwersa ni Desmond, at ang rebelyon ni Amelia ay kinailangang madaliin ng wala sa oras. Kaya naman nang mabalitaan ni Raul na nagbebenta ng mga pampaganda si Ghislaine, diretso siyang nagtungo sa kabisera. Nais niyang makita si Ghislaine sa personal at alamin kung anong klase siyang tao. Habang narito, binalak niyang panagutin ito sa pakikialam sa kanilang mga naunang plano at bigyan ng karampatang parusa. Ngunit bago pa man niya iyon magawa, si Ghislaine ay nakipag-alyansa na sa kampo ng hari. Imposibleng sumapi siya sa kanila na alam ang lahat. Isa lang siyang taong sinuwerte, pakiwori nito sa mga nangyayari. Dahil perpekto at sakto lahat ng galaw ng ating bida sa kanyang mga plano, bagay na pinagtataka nito, na parang alam ni Ghislaine ang lahat, pero hindi kayang tanggapin dahil imposible iyon sa kanyang pananaw. Upang maiwasan ang hindi kinakailangang pinsala, binalak ni Raul na ganap na ihiwalay ang pamilya ng hari at ang kampo ng hari bago siya kumilos. Hindi sa kulang sa kapangyarihan ng Duke-Ado, ngunit hindi pa ito ang tamang panahon para sa isang digmaan. Kahit na si Ghislaine ang pangunahing salarin na gamulo sa kanilang mga plano, hindi siya maaaring galawin ni Raul sa ngayon. Walang sino man ang makapaghuhula na si Raul, na hindi kailanman nakaranas ng kabiguan, ay makikita ang kanyang mga plano na paulit-ulit na nabibigo dahil lamang sa iisang tao. Kung isa lang talaga siyang hamak na balasubas, imposibleng magawa niya ang lahat ng ito. Maling-mali ang impormasyong nakarating sa amin. Nahuli sila sa sarili nilang pagkukulang dahil wala silang alam. Kung nalaman lang niya agad na mayroong ganitong klaseng henyo, iba sana ang naging plano sa pagsakop sa Hilaga. Ngayong nabunyag na ang presensya ni Ghislaine, wala nang puwang para sa pagkakamali. Ang mga pundasyon ay naitatag na, kaya't aabutin ng panahon ang paglilinis sa gulo. Ngunit, wala nang paraan para ibalik ang nasira na. Gayunpaman, tila isang malaking pag-aaksaya na basta na lamang patayin ang isang taong may pambihirang talento. Hindi ko inaasahan na may isang kahangahangang binata na nagtatago lamang sa Hilaga. At dahil nagkita na rin tayo ng ganito, nais kong magbigay sa iyo ng isang alok. Kung ito ay tungkol sa isang eksklusibong kontrata para sa mga pampaganda o pagbabahagi ng teknolohiya, hindi ako interesado, mabilis na sagot ng ating bida. Kahit gaano pa kaakit-akit ang mga pampagandang iyon, hindi ganoon kababaw na alok ang gagawin ko. Kung gayon, ano ito? Tanong ni Ghislaine. Sumapi ka sa Duke-Ado ng Delphine, seryoso na tono ng boses ng matandang lalaki. Sa biglaang alok, napahawak si Ghislaine sa kanyang mukha gamit ang isang kamay at humalaklak. Isang tawang hindi mo malaman kung nagagalak o nandidiri.
Hanggang ngayon, nagngingit-ngit ang kanyang kalooban sa pagnanasang patayin si Raul na nasa kanyang harapan. Halos hindi na niya mapigilan ang umaalpas na pagnanasang pumatay, at ang makarinig ng ganitong kalokohan ay nagbigay sa kanya ng dahilan para tumawa. Bahagyang kumunat ang noo ni Raul sa naging reaksyon ni Ghislaine ngunit nagpatuloy pa rin sa pagsasalita. Nangangamba ka ba dahil sa layo? Maaari naming ialok sa iyo ang isang mainam na lupain sa timog. Para na rin sa iyong ama. Pati para sa aking ama. Pagkagulat na tanong ng ating bida. Alam kong nahihirapan ang konde ng Ferdium, palaging nakikipaglaban sa mga barbaro sa baog na lupain iyon. Paano kung lumipat kayo sa isang masaganang lupain kung saan hindi na niya kailangang danasin ang ganoong hirap? Kung ikaw at ang iyong ama ay magiging basalyo ng dukado, bibigyan namin kayo ng saganang suporta. Napakadelikado ng iyong mga sinasabi, lalo na't maraming makapangyarihang tao ang nagtitipon dito, paalala ng ating bida, dahil isang rebelyon itong sinasabi ni Raul sa kanya. Umangat ang isang sulok ng bibig ni Raul sa isang ngisi at nagsalita ng may buong kumpiyansa. Ano naman ngayon? Ganyan talaga ang politika. Hindi mo kailangang mag-alala sa sasabihin ng ibang maharlika. Ako na ang bahala roon. Isang kahangahangang tiwala sa sarili, tunay na nababagay sa isang estratehista ng dukado ng Delphine. Ang alok na ipagpalit ang kanilang lupain para sa isang mas maunlad ay isang panukalang tanging ang dukado ng Delphine lamang ang makagagawa. Ngunit para kay Ghislaine, na alam ang tunay na halaga ng gubat ng mga halimaw, ang lahat ng iyon ay parang isang walang kwentang pagyayabang. Napakagaling niyang magsalita. Isang eleganteng paraan para sabihing gusto nilang kunin ang lahat ng madali at ituring kaming parang mga aso. Wala siyang balak na hanapin ang kaginhawaan sa pamamagitan ng pagsapi sa hanay ng isang taong hindi niya mapagkakatiwalaan. Maging ngayon, lihim silang gumagawa ng mga kabuktutan sa buong kaharian. Paano niya pagkakatiwalaan ang mga taong kumikapit sa mga hindi kilalang kapanalig at ipagkatiwala sa kanila ang kanyang buhay? Ikinalulungkot kung kailangan kong tumanggi. Sa katunayan, maganda at maayos na lugar ang Hilaga. Bagamat isang magalang na pagtanggi, ang kanyang boses ay matatag at hindi matitinag. Sumandal si Raul sa kanyang upuan, malamig na nakatitig kay Ghislaine. Isipin mo, maglakas loob siyang tanggihan ang kanyang alok. Talaga bang naniniwala siyang mas malakas ang kampo ng hari kaysa sa dukado ng Delphine? Magtapatan na tayo, tayong dalawa lang naman. Ang kapangyarihan ng kampo ng hari ay hindi may kukumpara sa lakas ng aming dukado. Batid ko yan, mixing sagot ng ating bida. At kahit gayon ay tinatanggihan mo pa rin ang aking alok. Pagtataka ni Raul sa paraan ng pag-aanalisa ni Ghislaine. Oo, hindi ako interesado, walang kagatol-gatchel na sagot ni Ghislaine. Isang beses lang itong pagkakataon. Kung hindi mo ito tatanggapin, tiyak na pagsisisihan mo. Kung sabagay, bakit hindi kayo ang huminto at isaalang-alang ang pagsapi sa amin, Visconde? Sa mapanuksong sagot ni Ghislaine, isang tuyong tawa ang kumuwala kay Raul habang ilang beses na hinahaplos ang kanyang baba. Mangmang ba ang lalaking ito? O sadyang wala lang talagang kinatatakutan? Matapos bigyan ng pagkakataon, pinipili pa rin niya ang landas na tiyak na magdadala sa kanyang kapahamakan. Lalong nagiging interesado itong si Visconde Raul sa ating bida, dahil kahit hayagan at malinaw kay Ghislaine na mas malakas si Duque Delphine, hindi pa rin ito tinanggap ang alok ni Raul, kaya nagtataka ito ng husto kung saan nanggagaling ang kalakasan ng loob nito na piliin ang kampo ng hari laban sa kampo ng Delphine. Ano kayang magiging plano ngayon ng ating bida ngayong nagiging ganto na ang takbo ng lahat? Abangan! Huwag po sana ninyong kalimutan ang mag-like, share, at mag-comment sa ating video. Maraming salamat!